Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang mga papeles. Ang lupang pinaghirapan ko, ang minana ko sa aking mga magulang, ipinangalan na pala sa ibang tao. Ang pirma ko, peking-pek. Ginawa ito ng sarili kong asawa, kasama ang kanyang ina. Akala nila bulag ako, bobo, walang alam. Umiyak ako, pero pagkatapos ng mga luha, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili, hindi ko sila hahayaan na makatakas. May itinatago pa ako. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Ana sa kanyang bahay sa Manila, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na 6 na oras na biyahe mula Laguna. Ang katawan niya, 35 taong gulang at pagod na pagod mula sa pagiging dedikadong accountant sa Illustre Group, ay tila bumibigay na. 5 taon na rin pala siyang kasal kay Rico Mercado, 38 taong gulang. Ngunit sa pagpasok pa lamang niya sa bakuran, tila may bumabalot na kakaibang bigat sa hangin. Madilim ang buong bahay at nakabukas ng bahagya ang gate na para bang nag-aanyaya sa isang masamang pangitain. Nagtataka si Ana. Bakit walang ilaw? Bakit bukas ang gate? Pumasok siya at sa sala, sa isang mesa na punong-puno ng kalat, nakita niya ang isang piraso ng papel na nakapatong sa isang lumang lalagyan ng asin. Sulat kamay iyon ni Rico at sa ibaba ay ang matigas na sulat ni Aling Remedios, ang kanyang biyenan. Binasa niya ang nakasulat, "Ikaw na ang bahala sa matandang ulyani na iyan. Umalis na kami para magbakasyon." Ang kanyang mundo, na kanina lamang ay pagod ngunit buo pa, ay tila gumuho. Isang malaking sampal ang mensaheng iyon. Agad siyang tumakbo patungo sa kikwarto sa likod, ang silid ni Lola Delia, kung saan ito nakatira sa loob ng halos 1.5 taon. Sinalubong siya ng mabigat at masangsang na amoy, amoy luma at amoy ihi. Sa loob ng silid, sa lumang papag, nakita niya si Lola Delia Illustre, 85 taong gulang, na nakahiga at halos hindi na humihinga. Ang balat nito ay kulubot at tuyo na, at ang bawat paghinga ay tila isang malaking paghihirap. Nakapikit ang mga mata at halos hindi na gumagalaw. Naramdaman ni Ana ang hapdi sa dibdib. Kumuha siya ng maligamam na tubig at dahan-dahang pinainom si Lola Delia, kutsara-kutsara. Habang pinipilit niyang ibuhos ang konting lakas sa katawan ng matanda, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumukas ang mga mata ni Lola Delia. Ang mga mata nito ay matalas, hindi na ang mga mata ng isang taong may ulyanin. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Ana, isang lakas na hindi inaasahan mula sa isang halos patay na katawan. At sa isang bulong na halos hindi marinig ngunit malinaw, sinabi nito, "Tulungan mo akong maghiganti." Hindi nila alam kung sino ako. Nalaglag ang hawak ni Ana na kutsara. Nagulat siya. Gusto niyang magtanong. Pero bakit? Si Ana ay isang probinsyana mula Batangas. Lumaki siya sa payak na buhay at nagsumikap upang makapagtapos ng pag-aaral at makapunta sa Maynila. Doon niya nakilala si Rico. Akala niya si Rico na ang lalaki ng kanyang buhay, ang kanyang kapares. Nagpakasal sila at sa simula masaya sila. Ngunit unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Rico. Tamad ito, walang permanenteng trabaho, at umaasa lamang sa 40,000 na sahod ni Ana bawat buwan. Bilang asawa at anak, ginawa niya ang lahat para sa kanila. Ipinadadala niya ang 70% o 28,000 ng kanyang sahod kay Rico para sa gamot at special na dieta ni Lola Delia. Ngunit ang totoo, ginagamit lamang ni Rico at ni Aling Remedios ang perang iyon para sa kanilang sariling kapritso, sa kanilang mga sariling luho. Si Aling Remedios naman, ang kanyang biyenan, ay isang hambog, mahilig magyabang, at laging minamaliit si Ana. Si Lola Delia, ang lola ni Rico, ay na-diagnose na may dementia at mild paralysis matapos siyang ma-stroke 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Simula noon, nanirahan na ito sa munting silid sa likod ng bahay, malayo sa kanilang paningin, malayo sa kanilang puso.
Si Ana lamang ang nag-iisang nagmamalasakit at nag-aalaga kay Lola Delia. Ngayon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng karamdaman, ang matandang babae na halos hindi na niya kilala ang nagsabi ng mga salitang nagpabago sa lahat. Nagulantang si Ana. Hindi niya maintindihan. Isang bangungot ba ito? Isang panaginip? O ang malagim na katotohanan ay unti-unting nabubunyag sa kanyang harapan? Walang ibang nakakaalam. Walang sinuman. Naguguluhan si Ana, tinitigan niya si Lola Delia. Nagtanong siya, pabulong, Lola, gising po ba talaga kayo? Ang matanda, na kanina lang ay halos hindi na humihinga, ay dahan-dahang tumango. Hindi na siya ulyanin, at ang mga mata niya ay matalas at may kislap. Sa isang tinig na buo at desidido, inutusan siya ni Lola Delia na ikandado ang pinto at hilahin ang kurtina. Sumunod si Ana ng walang pag-aalinlangan na para bang may isang puwersa ang nagtutulak sa kanya. Hindi ito ang Lola Delia na inalagaan niya sa halos 1.5 taon. Pakiramdam niya ay may kinakaharap siyang ibang tao, isang estranghero na may kapangyarihan. Ikinandado ni Ana ang pinto at hinila ang kurtina upang hindi makita ang nasa loob. Pagkatapos, marahan niyang itinuro ang isang sulok ng silid sa ilalim ng isang lumang aparador. Doon, may bahagi ng sahig na tila magkaiba ang kulay, parang hindi pantay sa iba. Nagulat si Ana. Hindi niya kailanman napansin iyon. Gamit ang susi, sinubukan niyang kalabitin ang sahig. Nagulat siya nang bumukas iyon at bumungad ang isang lihim na kompartamento. Sa loob ay may isang maliit at detalyadong kahon na gawa sa kahoy. May lamang maliliit na bote na may maitim na likido at ilang tableta na hindi ordinaryong gamot. Ipinahiwatig ni Lola Delia na ibigay ni Ana ang kahon. Kinuha ni Lola Delia ang isang bote at ininom ang likido nang walang tulong ng tubig. Nagulat si Ana. Pagkatapos ng ilang minutong nakakakaba na katahimikan, unti-unting bumalik ang kulay sa balat ni Lola Delia. Ang paghinga nito ay naging mas regular. Dahan-dahan itong umupo ng tuwid nang hindi kinakailangan ng tulong. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Ana, puno ng pasasalamat, ngunit may bahid din ng kapaitan. Sinimulan ni Lola Delia ang magsalita ng malinaw, hindi na siya bumubulong. Ang 1.5 taon kong pagkakasakit ay isang malaking palabas lamang, Ana. Ang mga salitang iyon ay bumulaga kay Ana. Nais kong subukan ang aking mga kamag-anak, ang aking pamilya, kung sino ang totoo at sino ang huwad. Hindi makapaniwala si Ana. Ako si Presidenta Delia Illustre. Ang tagapangulo ng Illustre Group, patuloy ni Lola Delia. Isang malaking korporasyon na maihawak na iba't ibang negosyo. Ito ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ana, at ang kumpanya na akala ni Ana ay ang pinakamalaking kumpanya ni Rico. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na may-ari ay ang matandang nasa harapan niya. Itinuro ni Lola Delia ang isang bahagi ng dingding na nakatago sa likod ng isang lumang kalendaryo. Mayroon doon isang nakatagong buton. Pinindot niya iyon, at dahan-dahang gumalaw ang dingding, nagpakita ng isang modernong control room na may iba't ibang monitor at malamig na aircon. Pumasok si Ana, tulala sa pagkabigla. Umupo si Lola Delia sa isang upuan at binuksan ang pangunahing monitor. Sinimulan ni Lola Delia ang pagpapakita ng mga video. Ang unang video ay 2 linggo na ang nakalipas. Nakita ni Ana si Aling Remedios na sinisipa ang wheelchair ni Lola Delia. Pinagalitan siya nito, tinawag na ipasan, at dinuraan ang pagkain ni Lola Delia, pilit na pinakain. Nagimbal si Ana. Ang ikalawang video ay ngayong umaga lang. Nakita niya si Rico at Aling Remedios na binibilang ang 28,000 na ipinadala niya. Nagtatawanan sila at tinawag siya ni Rico na baka na nagpapagatas. Pinag-usapan pa nila kung paano siya itatapon pagkatapos mamatay ni Lola Delia. Parang may pumilipit sa puso ni Ana. Ang ikatlong video ay 3 araw na ang nakalipas. Nakita ni Ana si Rico na kasama si Vina,
ang sekretarya ni Rico. Niyakap nila ang isa't isa sa sofa, at tinanong ni Vina kung kailan hihiwalayan ni Rico ang kiprobinsyana mong asawa. Tumawa si Rico at sinabing kailangan lang nilang hintayin na mamatay si Lola Delia upang makuha ang mana. Gulong-gulo ang isip ni Ana. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga mata. Ang ika-4 na video ay nangyari din sa araw na iyon. Tinanong ni Vina si Rico tungkol sa gamot na inilalagay niya sa inumin ni Lola Delia. Tiniyak ni Rico na ang dosis ay unti-unting magtatapos sa buhay niya sa linggong iyon. Bumagsak si Ana sa malamig na sahig, ang mga luha ng galit at sakit ay dumadaloy na parang ulan. Ang kanyang buong mundo ay tila nawasak. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala, lahat ay naging abo. Pinakalma ni Lola Delia si Ana, dahan-dahang hinaplos ang likod nito. Ana, ikaw ang nag-iisang dahilan kung bakit ako buhay pa ngayon, malumanay na sabi ni Lola Delia. Ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ana. Handa ka bang muling itayo ang iyong sarili? Handa ka bang sumama sa laban na ito? Ang bawat salita ay tila bumubuo ng bagong lakas sa puso ni Ana. Tumayo si Ana, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi na ang mga mata ng isang biktima. Handa na ako, Lola, buong tapang nasabi ni Ana. Nagkamayan sila ng mahigpit, isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babae na nasaktan, ngunit handang bumangon at lumaban. Biglang tumunog ang doorbell ng lihim na silid. Ipinahiwatig ni Lola Delia kay Ana na buksan ang pinto. Bumungad si Attorney Reyes, nakasuot ng eleganteng suit, kasama ang dalawang matangkad na bodyguards. Yumuko siya kay Lola Delia ng may buong paggalang, tinawag itong Presidenta Ilustre. Nagpakilala si Attorney Reyes, siya ang pribadong abogado at pinuno ng legal team ng Ilustre Group. Ipinaliwanag niya na si Lola Delia ay hindi lamang mayaman, kundi isang makapangyarihang negosyante na nagmamay-ari ng maraming malalaking kumpanya, kasama na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Rico. Nagulat si Ana. Ngayon niya lamang napagtanto ang tunay na estado ni Lola Delia. Ang babaeng inaalagaan niya na akala niya ay ulyanin at halos walang kakayahan ay ang totoo palang tagapamahala ng malaking imperyo. Sinimulan nilang talakayin ang detalyadong plano. Unang-una, pipirma si Ana ng annulment, hindi diborsyo dahil sa batas ng Pilipinas. Ang kasal niya kay Rico ay wala ng saysay, wala ng pag-ibig, wala ng tiwala. Kailangan niyang lumaya. Pangalawa, ililipat ni Lola Delia ang pamamahala ng Ilustre Charity Foundation kay Ana. Ang fondasyong ito ay naglalayong tumulong sa mga senior citizen na inabandona at magbigay ng scholarships sa mga kabataan. Sabi ni Lola Delia, may pusong ginto si Ana at may kakayahang pamahalaan ang responsibilidad na ito. Pangatlo, agad nilang ireremodel ang bahay. Gagawin itong isang palasyo, isang lugar na magpapagulat kina Rico at Aling Remedios. Hindi na ito ang luma at punong-puno ng alaala ng sakit at pagtataksil. Pang-apat, magpapadala sila ng peking mensahe tungkol sa pagkamatay ni Lola Delia. Ito ang bitag, upang piliting bumalik sina Rico at Aling Remedios. Pang-lima, ihahanda ni Attorney Reyes ang lahat ng legal na dokumento at ebidensya laban kina Rico at Aling Remedios, pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, pang-aabuso sa matanda, tangkang pagpatay gamit ang gamot at pangangalunya. Ang lahat ng kanilang kasalanan ay ilalabas. Ang mga kaibigan, kung kayo man ay nakaranas ng pagtataksil o kawalan ng hustisya, paano kayo tumayo muli? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Despertar La Sabidura para sa mas marami pang mga kwentong nagbibigay aral. Hindi pa nga lumipas ang 24 na oras, ngunit ang dating luma at sirang bahay ni Ana ay tuluyan ng nabago.
Ito ay naging isang marangyang mansyon sa ilalim ng gabay ni Lola Delia at ni Attorney Reyes. Dumating ang malalaking truck, nagdala ng mga bagong kagamitan at kinuha ang mga luma. Ang mga designer at construction worker ay walang tigil sa pagtatrabaho, na para bang ginagawang moderno ang lumang kaharian. Pinanood ni Ana habang inilalabas ang mga gamit ni Rico, ang punit-punit na sofa, ang maruruming ashtray. Sumunod ang mga gamit ni Aling Remedios, ang kanyang display shelf na mga peking porselana, ang mga bagay na ipinagyayabang niya sa mga kapitbahay. Nakaramdam si Ana ng kakaibang ginhawa, na para bang may malaking bigat na inalis mula sa kanyang puso. Tila huminga ng malalim ang bahay at kasama nito ang kanyang kaluluwa. Ang bawat lumang gamit na inilabas ay isang alaala ng sakit na nawawala. Ngunit hindi lamang ang bahay ang nagbago. Nakita ni Ana ang pagbabago ni Lola Delia Ilustre. Mula sa isang matandang babae na halos mamatay na, si Lola Delia ay naging isang maringal na presidenta. Ang kanyang kulay abong buhok ay inayos sa isang modernong estilo, at ang make-up ay nagtago sa kanyang kapusukan na nagpapatingkad sa kanyang matatalas na katangian. Suot niya ang isang mataas na kalidad na damit na seda na nagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kumikinang na emerald ring sa kanyang daliri, kasama ang isang mamahaling brooch sa kanyang dibdib, ay tila nagkakahalaga ng 10 bahay sa kanilang lugar, na marahil ay 10 tandang bawas 20 milyon piso. Ang lumanyang baston na gawa sa kahoy ay pinalitan ng isang baston na pilak na may inukit na ulo ng dragon. Nakaupo si Lola Delia sa isang wheelchair, hindi dahil sa kapansanan, kundi upang makatipid ng lakas. May kumpiyansa siyang nagbigay ng mga tagubilin para sa bagong interior, na ginawang isang espasyo na naglalaman ng kapangyarihan ang buong bahay. Ang bawat sulok ay pinag-isipan, bawat detalye ay pinagplanuhan. Dinala ni Attorney Reyes ang mga legal na dokumento. Pinirmahan ni Ana ang annulment papers kay Rico, at nakaramdam siya ng isang malakas na paglaya. Ito na ang huling ugnayan niya sa lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Pagkatapos, ang dokumento para sa paglilipat ng pamamahala ng Ilustre Charity Foundation. Sa simula, tumanggi si Ana, dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat para sa gayong malaking responsibilidad. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Lola Delia ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Ang talino ay maaaring matutunan, ngunit ang pusong ginto ay bihirang regalo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, Ana. Sa huling mga salitang iyon, tumango si Ana at lumagda. Alam niya na hindi siya bibigin ni Lola Delia. Ang bahay ay natapos na, naging isang marangyang mansyon, lubos na nagbago. Handa na itong maging tanghala ng huling paghatol para kina Rico at Aling Remedios. Handa na ang lahat para sa isang bagong simula at para sa paghaharap sa katotohanan. Ang buong bahay ay lubos na madilim, tanging ang mahinang ilaw lamang mula sa mga electronic device ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Si Ana at Lola Delia ay nakaupo at naghihintay sa marangyang sala, kasama si Attorney Reyes at ang 2 bodyguards na nagtatago sa dilim na lumikha ng isang nakakapanindig balahibong kapaligiran. Ang katahimikan ay tila sumisigaw at ang bawat segundo ay tila isang siglo. Ipinahiwatig ni Lola Delia kay Ana. Kinuha ni Ana ang kanyang cellphone, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Buo na ang kanyang loob. Ang mensahe na ipinadala ni Ana kay Rico, "Honey, hindi na humihinga si Lola Delia simula kanina. Malamig na ang katawan niya at matigas. Natatakot akong mag-isa sa bahay. Ano ang dapat kong gawin? Bumalik ka na please." Ang bawat salita ay pinag-isipan, dinisenyo upang makuha ang atensyon ni Rico, upang siya ay piliting umuwi. Napakabagal ang paglipas ng oras. Ang bawat minuto ay tila habambuhay. Ngunit hindi nagtagal, nag-vibrate ang cellphone ni Ana. Ito ay isang mensahe mula kay Rico. Binuksan ni Ana ang mensahe at binasa ng malakas para marinig ni na Lola Delia at Attorney Reyes. Ang mensahe mula kay Rico, "Huwag kang magpanik, Ana.
Huwag kang gumawa ng eksena sa mga kapitbahay. Ibalot mo lang ang bangkay sa anumang tela at iwanan mo sa kwarto. Hindi pa tapos ang business trip ko. Makakabalik lang ako sa loob ng 2 araw. Huwag ka nang tumawag, mahina ang signal dito sa Tagaytay. Nilingon ni Atty. Reyes si Ana at Lola Delia, umiling siya ng may pandidiri. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Si Lola Delia naman, tanging humiwi lamang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit walang anumang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam. Sumagot si Ana kay Rico sa isang pangungusap na puno ng ibig sabihin, malamig at desidido. Okay, honey. Ako na ang bahala rito. Magkita na lang tayo. Pagkatapos, bumaling si Ana kay Atty. Reyes, tumango siya ng buong buo. Sa sandaling iyon, wala nang anumang pag-ibig o pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ito ang huling sipa, ang huling pagkakataon na ibinigay kina Rico at Aling Remedios. Sa mensaheng ito, nilagdaan na nila ang kanilang sariling hatol. Ang bitag ay saktong sumara. 10:00 na ng gabi. Ang tahimik at marangyang bahay ay tila humihinga lamang ng marahan, naghihintay. Sa gitna ng kadiliman, isang ingay ng makina ang dahan-dahang lumapit. Iyon ang SUV na inarkila ni Rico mula Tagaytay na huminto sa tapat ng gate. Malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan at pagkatapos ay ang tawanan ni Rico, Aling Remedios at Vina na sumira sa katahimikan ng gabi. Pinakinggan ni Ana ang bawat ingay. Ang reklamo ni Aling Remedios tungkol sa trapiko, ang tawanan ni Rico na puno ng pagyayabang, at ang mapanuksong tanong ni Vina, patay na talaga ang matanda, di ba? Ayokong makakita ng bangkay pagpasok. Ang bawat salita ay tila gumagapang sa kanyang mga tainga, ngunit nanatili siyang kalmado. Naghalukay si Rico sa dilim, hinahanap ang switch ng ilaw. Nagreklamo pa ito, sinisisi si Ana dahil hindi niya sinindihan ang ilaw sa gate. Ana, nasaan ka? Bakit madilim ang bahay? Sigaw niya na may tono ng paghahari. Isang makapigil hiningang sandali. Pinindot ni Rico ang switch. Biglang nagliyab ang chandelier na kristal sa gitna ng sala, nagbigay liwanag sa bawat sulok. Napatigil si Rico, Aling Remedios, at Vina, nanigas sa kanilang kinatatayuan at pagkatapos ay nagsisisigaw. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Hindi na ito ang kanilang nakasanayang bahay, hindi na ang lumang sofa na punit-punit, at hindi na ang alikabok sa mga sulok. Isang maliit na palasyo ang bumungad sa kanila, puno ng karangyaan at kagandahan. Ngunit ang pinakanakakagulat na imahe ay ang nakita nila sa gitna ng sala. Nakaupo si Lola Delia Ilustre, sa isang marangyang silya na kulay pula, magkadikit ang kanyang mga binti, at ang kanyang mga mata ay matalas, may ngisi sa labi na nakakapanindig balahibo. Hawak niya ang isang tasa ng porselanang tsaa, at may usok pa itong lumalabas. Sa magkabilang tabi niya ay nakatayo ang 2 matangkad na bodyguards, na para bang mga estatwa. Sa tabi ni Lola Delia ay si Ana, nakasuot ng eleganteng cream na damit, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanila na para bang sila ay dumi na dumikit sa kanyang sapatos. Wala ni katiting na takot, wala ni katiting na pagbati. Multo! Multo, sigaw ni Aling Remedios at bumagsak sa sahig, hindi alintana ang mga shopping bag na nakakalat. Si Vina naman ay nagtago sa likod ni Rico. Si Rico, namumutla ang mukha, ay pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit nabigo. Dahan-dahang inilagay ni Lola Delia ang tasa ng tsaa sa mesa na gawa sa marmol. Maliit ang tunog, ngunit nakakapanindig balahibo sa gitna ng katahimikan. Tinitigan niya si Aling Remedios. Kung multo ako, Aling Remedios, matagal na kitang kinalagkad sa impyerno pagpasok mo pa lang. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng kapangyarihan. Nagpipilit magsalita si Rico, ano-anong nangyayari dito? Sino-sino ang gumawa nito? Pagkatapos, lumingon siya kay Ana at sinisisi ito. Ana! Ano ito? Bakit mo hinayaan ito?
Ngunit lumapit si Ana, tinitigan si Rico ng diretso sa mata, at malamig na sinabi, "Manahimik ka, Rico. Huwag mong lakasan ang boses mo sa harap ng may-ari ng bahay na ito." Ang kanyang boses ay matatag, puno ng otoridad na hindi kailanman narinig ni Rico mula sa kanya. Lumabas si Atty. Reyes mula sa dilim, inayos ang kanyang salamin, at tiningnan sina Rico at Aling Remedios ng may paghamak. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang abogado ni Presidenta Delia Ilustre, ang lehitimong may-ari ng lahat ng ari-arian na pinakinabangan nila, at siya rin ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Rico. Nagulantang sina Rico at Aling Remedios. Si Aling Remedios ay nagpipilit magsalita, "Nanay?" Nais niyang gumawa ng kung anumang dahilan, ngunit malamig siyang pinutol ni Lola Delia. Ang mga mata ni Lola Delia ay nagsasabi na tapos na ang lahat ng pagpapanggap. Sinimulan ni Atty. Reyes ang pagbasa ng mga ebidensya. Rico Mercado, ang simula ni Atty. Reyes, hindi ka kailanman natanggap sa Ilustre Group dahil sa iyong kakayahan. Sa katunayan, inayos ni Presidenta Ilustre ang iyong posisyon upang mabigyan ka ng isang matatag na trabaho, upang magkaroon ka ng pagkakataon na magbago. Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa pagkalalaki ni Rico. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nadudurog. Bukod pa rito, patuloy ni Atty. Reyes, may mga ebidensya na nagpapatunay na ninakaw mo ang pondo ng kumpanya, kabilang ang halagang 500,000 hanggang 800,000 na ginamit mo upang bilhan ng sasakyan si Vina Santiago, na sa katunayan ay mga dibidendo ni Presidenta Ilustre. Ang cellphone ni Rico ay nagsimulang mag-ring ng sunod-sunod, puno ng mga notifikasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang telepono. Isang email mula sa Human Resources ng Ilustre Group, paunawa ng pagtatanggal ng trabaho. Si Rico ay agad na sinibak dahil sa pagnanakaw ng pondo at matinding paglabag sa etika ng kumpanya. Pagkatapos ay isang mensahe mula sa bangko, ang iyong mga account, savings at credit cards, ay frozen na sa hiling ng mga otoridad dahil sa money laundering at embezzlement. Sinubukan ni Rico na buksan ang kanyang banking API, ngunit ang sagot ay access denied. Balance, 0. Inagaw ni Aling Remedios ang cellphone ni Rico at sumigaw sa takot nang makita ang 0 na balanse. "Wala na tayo. Ubos na." Si Vina, na nakita ang pagbagsak ni Rico, ay dahan-dahang sinubukang tumakas. Ngunit isang malaking bodyguard ang humarang sa kanyang dadaanan. Tiningnan siya ni Ana ng malamig. "Huwag kang magmadali, Vina. Bahagi ka rin ng masayang pamilyang ito. Dapat mong ibahagi ang bunga ng inyong mga ginawa." Lumuhod si Rico sa sahig, punong-puno ng desperasyon. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nilingon niya si Vina at Aling Remedios, sinisisi sila na ang lahat ay kasalanan ni Vina, na siya ang nag-udyok at nagpatukso sa kanya. Si Aling Remedios naman ay sinisi rin si Vina. Sumigaw si Vina bilang pagtutol at nagbunyag ng mas malalim na lihim. Sila, turo niya kina Rico at Aling Remedios. Sila ang bumili ng iligal na droga at naglalagay ng high-dose sedatives sa saan ni Lola Delia tuwing umaga para siya ay matulog ng mahimbing at dahan-dahang manghina, para siya ay mamatay ng walang bakas ng karahasan. Sila ang mga mamamatay tao. Itinaas ni Atty. Reyes ang kanyang kamay. Sapat na. Ang confession ay recorded. Ang ebidensya ng TV at pagbibigay ng droga ay nasecure na. Ito ay higit pa sa sapat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng garahe, at 3 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Sila ay naghihintay lamang sa labas, narinig ang buong usapan. Binasa ng pulis ang karapatan ng mga akusado kina Rico at Aling Remedios. Ang mga kaso, pagtatangkang pagpatay para sa pag-angkin ng ari-arian, pagpapabaya sa mga nakatatanda, embezzlement ng malaking halaga mula sa kumpanya, at paggamit ng iligal na droga. Ang malamig na tunog ng posas ang maririnig habang pinoposas ng pulis sina Rico, Aling Remedios, at Vina, na kinasuhan bilang kasabwat dahil sa pagkaalam at pakikinabang sa krimen.
Walang tigil sa paglaban si Rico, sumisigaw si Aling Remedios at gumugulong sa sahig. Si Vina naman ay humagulgol ng matindi. Lumapit si Ana sa tumpok ng mga shopping bag at maleta ni Rico. Dinampot niya ang itim na bag na puno ng maruruming damit ni Rico. Sa isang malamig na tingin, inihagis niya ang bag diretso sa mukha ni Rico na pinipigilan ng pulis. Dalhin mo ang basurang ito at umalis ka. Wala kang iwanan sa aking bahay. Mula ngayon wala na kayo. Hindi na kayo asawa, hindi na kayo biyenan, hindi na kayo pamilya. Kayong lahat ay mga estranghero lamang na pansamantalang nanirahan dito. Sinubukan ni Rico na duraan si Ana, ngunit naharang ito ng bodyguard ni Lola Delia. Kinalagkad ng pulis ang tatlong inaresto patungo sa patrol car. Ang sigaw ni Aling Remedios ay umalinggaw hanggang sa mawala sila sa paningin. Tumayo si Ana sa pintuan, huminga ng malalim sa sariwang hangin ng gabi. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nawala ang bigat ng 5 taong pasakit. Hinimigan ni Lola Delia ang kanyang malamig na tsaa at ngumiti ng may pagtatagumpay. Kung kayo man ay nakikinig pa hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng komento ng isa sa ibaba. Ito ang magsasabi sa akin na may mga kasama pa rin akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maibahagi ko ang huling bahagi. 3 buwan pagkatapos ng pag-aresto, sina Rico at Aling Remedios ay tuluyang nawala ng lahat. Dahil sa pagiging sobra ng mga bilangguan at sa haba ng proseso ng hukuman, hindi sila agad nakulong. Sa halip, sila ay inilagay sa house arrest, ngunit wala silang bahay. Ang kanilang pasaporte at iba pang dokumento ay kinuha, at ang kanilang mga bank account ay nagyelo. Sila ay naging pulubi, walang matuluyan at walang kakayahang kumilos. Ang kanilang buhay ay naging isang bangungot. Wala silang pera, walang bahay at walang sasakyan. Ang mga kaibigan ni Aling Remedios sa social club na dating humahanga sa kanyang mga peking bag ay ngayon ay binlock na ang kanyang numero. Ang mga kamag-anak ni Rico na dating ipinagyayabang niya ang kanyang peking tagumpay ay ngayon ay isinasara ang pinto sa kanilang harapan, takot na madamay. Si Vina naman ay sinibak sa trabaho, pinalaya sa kanyang inuupahang apartment, at tuluyang nawala sa kahihiyan. Isang araw, nakita sina Rico at Aling Remedios na nakaupo sa ilalim ng tolda ng isang saradong electronic store sa isang abalang kalsada sa Maynila. Si Rico may balbas na at marumi ang damit. Si Aling Remedios, payat na, kulay abo ang buhok at mabaho ang suot. Pareho silang nagugutom, ang kanilang tiyan ay kumakalam. Nakita ni Rico ang isang kahon ng tirang pagkain na inihagis ng isang dumadaan sa basurahan. Agad siyang sumugod upang kunin iyon. Ngunit si Aling Remedios, na halos mabaliw na sa gutom, ay inagaw ang kahon ng pagkain mula sa kamay ni Rico. Isang nakakahiya at marahas na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ng mag-ina sa gitna ng kalsada. Sumisigaw si Aling Remedios na siya ang nagluwal kay Rico, kaya may karapatan siyang kumain muna. Sinisi naman ni Rico ang kanyang ina, dahil sa kanyang kasakiman na nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Nabasag ang kahon ng pagkain at ang kanin ay nahalo sa lupa at buhangin. Sabay silang nakatitig sa maruming pagkain sa gitna ng desperasyon. Itinulak ni Rico ang kanyang ina at humawak sa kanyang ulo habang humihikbi. Huminto ang mga dumadaan, ang ilan ay kumukuha pa ng video at tinatawanan sila. Nakilala nila ang pamilyang nag-viral sa social media dahil sa kanilang kawalang utang na loob sa kanilang lola. Isang mamahaling itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa gitna ng trapiko. Bumaba ang bintana sa likod at bumungad ang mukha ni Ana. Masigla, elegante, puno ng kumpiyansa, hawak ang kanyang tablet, abala sa trabaho. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Rico na makakakita ng galit o pangutya, ngunit ang nakita niya ay isang malamig at walang emosyon na tingin, na para bang tiningnan niya ang isang walang buhay na bagay, isang bahagi ng tanawin sa kalsada. Tumayo si Rico at tinawag ang pangalan ni Ana ng paos, tumakbo pagkatapos ng sasakyan, humihingi ng tawad, nangangako na magbabago.
Sinubukan niyang hawakan ang pinto ng kotse, ngunit hindi man lang lumingon si Ana o nagbigay ng senyas sa driver na huminto. Sa isang marahan na kilos, pinindot ni Ana ang buton at dahan-dahang sumara ang bintana ng sasakyan na naghihiwalay sa dalawang mundo. Lumayo ang marangyang kotse, iniwan si Rico na nakadapa sa mainit na aspalto, nilalanghap ang usok ng tambutso na parabang isang huling paalam. Nakahiga si Rico sa kalsada, humihikbi, nagsisisi sa kanyang katangahan. Itinapon niya ang diamante para sa isang bangkay, at ngayon ay kailangan niyang kainin ang bangkay ng mag-isa, pagkatapos ng isang taon, natapos ang paglilitis. Ipinataw ng hukom ang hatol, 12 taon sa bilangguan para kay Rico, at 10 taon para kay Aling Remedios sa mga kasong pagtatangkang pagpatay at pagpapabaya sa nakatatanda. Ang kanilang buhay ay naging isang tunay na impyerno sa lupa. Pinipilit silang harapin ang pinakamalalang kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan at maramdaman ang mapait at huling pagsisisi. Si Rico, na dating pinalaki sa luho, ay binuli at ininsulto ng iba pang mga bilanggo, mga matitigas at brutal na kriminal, sa isang masikip na selda. Pinilit siyang maging utusan ng iba pang mga bilanggo, naglilinis ng maruruming palikuran ng walang guwantes, naglalaban ng damit, nagmamasahe ng paa, at isinusuko ang kanyang rasyon ng pagkain. Ang kanyang katawan ay payat na, mukhang butot balat, at ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog. Sa bawat paglinis niya ng palikuran, naaalala niya si Ana, na dating ginagawa ang lahat ng iyon ng walang reklamo. Nagsisisi siya na tinawag niya si Ana na hindi malinis at hindi niya kailanman pinasalamatan. Ang obsesyon kay Ana at ang mainit na tahanan na kanyang ipinagkanulo ay bumabalik sa kanya tuwing gabi, hinahabol siya sa kanyang mga panaginip. Si Aling Remedios naman, na may pagkataong mayabang at mapagdemand, ay kinamuhian at itinakwil ng iba pang mga babaeng bilanggo. Pinilit siyang magtrabaho sa kusina ng bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos at kalyo dahil sa pagbabalat ng libu-libong sibuyas at patatas araw-araw. Ang kanyang likod, na hindi kailanman nagbuhat ng mabibigat na bagay, ay ngayon ay kuba na dahil sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Ang kanyang mukha, na dating maingat na inaalagaan, ay ngayon ay puno ng sunspots at malalalim na kulubot. Ang pinakamalaking kabalintunaan, ang taong dating tumawag kay Lola Delia na basura ay ngayon ay ginagamot na mas masahol pa sa basura. Ang pagmamalaki niya ay naging abo, at ang kanyang kapalaran ay isang malaking paalala sa kanyang kasalanan. Si Ana at Lola Delia ay nabuhay ng bagong buhay, puno ng kapayapaan, kaligayahan at kabuluhan. Si Ana ay opisyal ng IHI ng Illustre Charity Foundation, na nagbibigay ng tulong sa mga matatandang inabandona at nagbibigay ng scholarships sa mga kabataang nangangailangan. Dahil sa katalinuhan at pusong ginto ni Ana, mabilis na lumago ang pondo. Si Ana ay naging isang inspirasyonal na babae, iginagalang ng marami. Buong kumpiyansa siyang nagtatalumpati tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan at pangangalaga sa matatanda. Ang kanyang hitsura ay naging mas elegante, ngunit ang kanyang kababaang loob at kabaitan ay hindi kailanman nagbago. Si Lola Delia Illustre ay nakarecover ng milagroso dahil sa pinakamahusay na pangangalagang medikal at higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ni Ana. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair at nagagawa ng maglakad-lakad ng dahan-dahan sa kanyang magandang hardin gamit ang kanyang baston na pilak. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ana at Lola Delia sa terasa na nakatanaw sa koi pond, wala ng tensyon o takot na malason. Ang bahay ay puno ng tawanan at mainit na pag-uusap tungkol sa hinaharap ng fundasyon. Isang hapon, habang papalubog ang araw na kulay kahel, nakaupo si Ana at Lola Delia sa isang batong upuan sa hardin, umiinom ng mainit na tsaa at kinakain ang mga nilutong tinapay ni Ana. Hinawakan ni Lola Delia ang kamay ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na parang isang ina na nakatingin sa kanyang anak. Salamat, anak, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat at bumalik ka noong araw na iyon. Salamat at pinili mong tulungan ang matandang ito.
Maaari kang tumakas at iligtas ang sarili mong buhay. Umiti ng marahan si Ana, dumaloy ang kanyang mga luha, at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lola Delia. Hindi ba, Lola, malambing na sagot ni Ana. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Iniligtas ninyo ako mula sa walang saysay na buhay. Binigyan ninyo ako ng lakas para lumaban. Binigyan ninyo ako ng tunay na tahanan at pamilya na nagmamahal sa akin kung sino ako. Tumango si Lola Delia, ang kanyang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang pisngi. Makatarungan ang Diyos, Ana. Kinuha niya ang sarili kong apo na may pusong demonyo, ngunit pinalitan niya ako ng apo na may pusong ginto. Ikaw ang aking pinakamalaking mana, Ana. Hindi ang kumpanya o ang pera sa bangko, kundi ikaw. Niyakap ng mahigpit ni Ana si Lola Delia, naramdaman ang buong kapayapaan. Ang madilim na nakaraan niya kina Rico at Aling Remedios ay isa na lamang bangungot na matagal nang lumipas. Nagising siya sa isang magandang katotohanan. Malaya na siya, malaya sa pang-aapi, malaya sa kahirapan, at malaya na maging sarili niya. Ang kwento ay nagtatapos sa tatlong mahahalagang aral. Para sa mga magulang, ang tunay na mana ay hindi yaman, kundi pagmamahal at paggalang. Huwag kontrolin ang inyong mga anak sa pangalan ng pag-ibig, kundi bigyan sila ng pag-unawa at respeto, para hindi sila maging tulad ni Rico at Aling Remedios. Para sa mga anak, hindi karapatan ang pagmamahal ng magulang, kundi isang biyaya. Ang pagpapahalaga rito at ang pagtupad sa responsibilidad ang susi sa tunay na kasiyahan. Ang pagiging makasarili ay sumisira ng lahat ng maganda. Para sa kalikasan ng tao sa modernong mundo, ang kabutihan ay maihalaga lamang kung inilalagay sa tama. Kung minsan, ang matalino at mapanagot na pagganti ay isang paraan upang magising ang moralidad. Ang paghaharap sa kasamaan ng may katalinuhan ay hindi paghihiganti, kundi pagtatatag ng hustisya at pagpapahalaga sa sarili. Ang kwento tungkol sa nanggagaya na matandang reyna ay natapos na, pinalitan ng totoong kwento ng tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Ana ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon ni Ana? Kung kayo ang nasa posisyon niya, mayroon ba kayong gagawin na naiba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpukaw ng damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na sa tingin ninyo ay madadamayan din. At mag-subscribe sa Luha sa Katahimutan channel upang hindi makaligtaan ang aming mga susunod na kwento ng katotohanan. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ikaw na mismo ang magiging bida sa sarili mong pagbangon.